Ang adorable task smashers, nagsimula na ring magbahagi ng kwento ng kanilang pamilya. How are you and your family? What's your dynamic? How am I? If I put this in the Lola's perspective, ako lang yung only apo. Yeah. Lola, my mom, my Yeah. two uncles, me, and then my dog, si Barbie. Stabilize. Did you never- meet you never met Never met my dad. That was in your story. Talaga. Si Ashley na isa pang member na hindi nakagisna ng ama, ang sunod na nagkwento. Made kwento diba about my dad? Yeah. Tapos Yes. parang I forgot to say na I'm close with my lolo sa dad side ko. So, siya yung parang naging dad ko talaga. Ever since, nung nalaman ng lolo ko na I do commercials and stuff, parang nag-reach out siya sa amin. Tapos ever since, naging parang, ayaw naman sabihin na favorite, pero parang gano'n na nga. Kung hindi nakasama ni Lee at Ashley ang kanilang mga ama, kabaligtaran naman ang kina Miguel at Eliza. I was fortunate enough to have a as in supportive family and a loving family and a complete family. Yung family ko very diverse. Ano diverse? Yeah, my eldest sister is a lesbian. Tapos my second sister is straight. Siya yung may anak. Tapos my brother is, I think, bisexual. So parang ano nga kami, yung movie ni Vice ganda. Girl boy, bakla, tomboy. Parang hindi nag-iba yung tingin ko sa kanila kasi there's no point. Yeah. She's still my kuya and she's still my ate. Ito everyone just wants to be happy. You know, kung yung happiness nila is how they dress, how they act, or how they feel love for someone, who are we to say that that happiness is wrong? Parang I just want to say na there's still people who want to be happy. Yun lang naman. Tingin niyo doon. Simple lang naman yung family ko. Super simple. Si Papa, seaman siya before. Ayun, nagbabar ko siya simula nung nabuntis si Mom. Yun yung work niya. Seaman talaga siya. Pero kas nung pandemic, doon, hindi na siya nakasampa. Tas, until now. Ang nangyayari ngayon, kaming tatlong magkakapatid, yung nagtatrabaho para makapag-provide kami sa family I'm namin. rethinking my life this. Lagi lang ako nasa bahay, nagagawa ng gawaing bahay. Ay. Tapos, syempre kapag may work, yun lang yung parang pinaka-labas ko. Tapos, most of the time, mas gusto kong mag-isa ako kasi sobrang daming kailangang isipin sa bahay. Kaya parang kapag sobrang daming nangyayari, hindi ko alam, hindi ko kayang i-handle. Ganun. Tapos na. Pero now, okay ka naman. Okay na ko? Hindi. So, gusto mo ba pag-usapan niya? Usapan namin yun eh. Okay. So, kayo lang pala eh. It's not my story nga, pero I just want kasi para malaman. Pero, if you don't wanna say, don't say. Okay, sige, ano na lang. Ganito na lang. Kahit nasa bahay ako, nape-pressure pa rin ako. Tapos parang feel ko, ang dami ko pa rin kailangan patunayan para sa kanila or ipaintindi sa kanila. Kuya, nahihirapan pa po akong magkwento kasi parang hindi pa po ako ready na mapag-usapan po yun, kuya. Kung ano po ba yung napaparamdam sa akin ng magulang ko, kung ano po ako sa bahay namin.